Welcome to Donmar TV News Channel. Panoorin natin tong video, ha? Hindi raw titigil ang mga protesta sa University of the Philippines. Abay, wala naman nagpapatigil sa inyo na tumigil kayo, mga animal kayo, ang ingay-ingay nyo. Kahit naman saan nagpo-protesta kayo, hinuli ba kayo? Kasi feeling nila ganito. Siyempre, yung iba naman nilang tagapaniwala na tatanga-tanga din at gullible, ganito kasi yan eh. Nila pinutol na yung kasunduan na yan. So sinasabi nila, nagpapalabas sila ng propaganda dyan. Oh, tanong mo, hindi na tayo makakapag-rally, wala na tayong kalayaan magsalita laban sa gobyerno, wala na tayong, wala na tayong kalayaan sa education, walang ganyan-ganyan. Uy, ang tagal-tagal nyo nang nagrarally sa Menjola, nagrarally kayo sa EDSA, di ba, dala nyo pa nga yung komunistang flag dyan, meron bang humuhuli sa inyo? Wala na kayo sa loob ng UP nun, ha? Wala. O, ba't yung sasabihin ngayon, huhulihin kayo? Dahil lang nawala yan. Ang tanga naman. Hanggat hindi ibinabalik ng pamalaan ang matagal ng kasunduang, bawal na basta-basta na lang pumasok sa universidad ang mga pulis at militar. Depensa naman ng gobyerno. Pinamumugaran na raw kasi ngayon ng mga komunista ang UP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ngayon ay lumalaban! Sama-samang kinondena ng mga miyembro ng UP faculty, mga estudyante at mga progresibong grupo ang pagkansela ng Department of National Defense. Alam mo, sabi pa sa news, ang dami daw lumaban. Uy, ilan lang yan, Brad? Huy, alam nyo ba kung gaano kadaming estudyante ng UP? Bakit pustahan tayo, pinagtatawanan lang nila yan, oh. Ganyan kami nun, eh. Pag may rally, pinagtatawanan lang namin para sila mga ingay-ingay. Actually, hindi pala pinagtatawanan. Aside from pinagtatawanan, tuwan-tuwa kami pag nagra-rally kasi wala ng school, wala ng classes. Pero hindi kami nakikiride on dyan. Alam namin may mga... Sa UP DND Accord, ito ang kasunduang nagbabawal. Tingnan mo nga, yan ha. Tingnan mo ha, naka-ano pa yan, naka-zoom in pa yung camera na yan. Ganyan lang kadami. Ganyan lang kadami mga taga-UP. Baka binit-bit nyo lang yan eh. Tapos yung iba pa dyan, magsusuot lumad pa. Ano to? Pakitang tao? Bakit pag bumapasok kayo dyan, nakasuot lumad kayo? Tigil-tigilan nyo nga yung iba. May nakita pa ako sa picture na nakasuot lumad sila. Ano yung pagpapasok kayo na UP, nakalumad pa kayo? Nakasuot kayo? Ang dami kong kilalang lumad. Pag namimit nyo naman silang personal, di naman sila nakasuot ng lumad. Bakit kailangan nyo pa magsuot ng lumad para pasuotin pa yung mga taong... Sa totoo nga, sabi ng mga totoong lumad ha, fake yung mga yan. Pinasusuot lang. Huwag ganyan magsusuot pa. Paandar ninyo? Sa mga pulis o militar na basta na lang pumasok sa universidad nang walang permiso. January Magsuot muna kayo ng face shield bago kayo dumaldal dyan. Ang bossy nyo, tumatalsik na. 15 nang sumulat si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa UP para kanselahin ang kasunduan dahil umano ito'y nagiging balakid sa pagbibigay ng seguridad sa mga estudyante at mga empleyado ng UP. Pinamumugaran daw ng mga recruiter ng mga komunista ang universidad. Pero hindi kinikilala... Tingnan mo. Tingnan mo, talaga may pinagsuot pa silang lumad doon sa kaliwa. Nakita nyo? Oh. Paandar ninyo na to, cultural show? Di naman ganyan magdamit sa mga yan pagka ordinary days, sasabihin nyo alam mo yung style niyo, yung drama ninyo, kayo mga taga-UP, laos na yan drama ninyo, wala na nagpapaniwala sa inyo. Hindi ko lahat ng taga-UP wala akong nagpapaniwala sa inyo, kayo mga makakaliwang grupo dyan sa loob ng UP. Wala na, sumuko na nga yung mga kasama ninyong nasa bundok eh. Tapos nag-iinarte pa kayo dyan? Ang dami nyong alam. ng UP ang unilateral termination ng DND. Scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ayan to, Danilo Concepcion, antay mo yung sasabihin ko sa'yo. Salamat muna kay Dennis Godinion Dionisio, mga banateros from Houston, Texas, USA. Wala lang, napadaan lang. Ay, daan lang ko inang daan, ha? Maganda yung ganyan pagdadaan ninyo. Ito si Danilo Concepcion, antay mo yung tanong ko sa'yo. Pag di mo sinagot, ha? Ayon kay UP President Danilo Concepcion, dapat bawiin ni Secretary Lorenzana ang... Bakit? At sino ka para diktihan si Sec Lorenzana? Sino ka? Nakakalimutan mo ata kung sino ka, kung anong parte ka ng gobyerno. Umayos ka, ha? kansela sa kasunduan. Kung ang UP ay tatanggalan ng academic freedoms,
Saan nakalagay doon sa kasunduan ng academic freedom? Bakit? Mawawala ba yon porket nawala yan? Huwag nga kayong OA. Sa anumang pamamaraan, ang UP ay mawawalan ng saysay at kapuluhan. So lahat ng mga walang kasunduan ganyan, walang saysay. Parang ganun sinasabi mo eh. Pag tinanggalan ng ito, yung tinigil itong kasunduan na ito, mawawala ng saysay ang pagtayo ng UP, bla bla bla. So yung mga eskwelahan na walang ganyan, walang saysay? Hindi sila nakakapagsalita? Hindi sila decent ninyo? Kaya tayo ngayon ay magbubuklod-buklod at magkakapit-bisig Hindi tayo, kayo-kayo lang. Mga wala pa 100, mga 200. Siguro maximum na 200 yan. upang patuloy nating igiit at ipaglaban ang academic freedom. Ikinalulungkot ng ilang mga Ala, pwede ka. Alam mo, ang OA ninyo, sa totoo lang, Chancellor, President, o ano ba ang tawag sa'yo? Ang OA ninyo. Sige nga ho, sa lagay na yan ha, kinansela na yung usapan na yan. Wala kayong academic freedom? Wala kayong, hindi kayo nakakapagdaldal dyan? Sa tingin ninyo, mawawala yan? O bakit yung ibang eskwelahan meron pa rin academic freedom? Kahit na wala sila niyang kasunduan na yan. So kayo lang ang may karapatan? Ganon? kasulukuyan at nagdaang student leaders na Mga nakipaglaban palusot noon para nyo. makamit ang kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon na inagaw at sinikil noon ng martial law ay basta na lang daw babaw. Kaya nang mahirap sa inyo eh. Martial law na naman eh. Ang problema sa inyo, hindi kayo makamove on. Ha? Walang martial law ngayon. Pangalawa, yung panahon ng martial law noon, walang justisya doon, walang judge, walang justice system doon. Kung sino di ba militar ang tumayong mga judge noon? Ngayon ba ganun? Sige nga ho, paki-explain. Mga nag-aral pa man din kayo. Paki-explain nga ho, wala ho ba tayong judge ngayon? Pwede ba ho kayong hulihin ng walang warrant? Pambira naman ho. Gawin ngayon ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Sonia Soto, dating National Chairperson ng League of Filipino Students, ipinagbabawal noong martial law ang student organizations, student paper, pati ang mga protesta. Isa si Soto sa mga nanguna sa pagsusulo ng LFS-MND Accord kay nooy Defense Minister Juan Ponce Enrile noong October 22, 1981. Kaya kilala rin ang kasunduang ito sa pangalang Soto-Enrile Accord. Agree ang MND na i-pull out na yung mga detachments sa loob ng mga campuses at hindi na maaring lumapit. Meron pang ang metro naalala ko 50 meters ang mga pulis at militar ay maari lamang 50 meters mula dun sa campus. Hindi sila maaring pumasok o lumapit man lamang. Yun yung inabot nung dialogue na yon. Noon yan. Okay? Noon yan. Ha? Noon. At para sa amin, significant yon because finally, kinilala ng Marcos government sa pamamagitan ng MND yung demokratikong karapatan ng mga mag-aaral. Pero patuloy ang mga ginawang paglabag ng mga otoridad. June 16, 1989, nang dinukot ang isang Grabe rin ng media, no? Talagang ikino-compare yung noon na ang layo-layo. Noon, walang media na pwedeng ilabas mo kung ano yung mga nangyayari. Kontrolado ng state ang media noon. Ngayon, anak ng 3 kalabaw, lahat ng media lumalaban kay Pangulong Duterte. Lahat ng karamihan. Yung mga matitino hindi. Yung mga UNTV, SMN na hindi yung mga matitino yan. Okay? RJTV, syempre! Huwag kakalimutan ng RJTV. Kalimutan mo lagi. Ha? Pero yung mga karamihan ng mga mainstream media, yung mga sikat, lumalaban nga eh. Bakit? May pinakulong ba? O, sasabihin na naman yung ABS-CBN. ABS-CBN din nagbayad ng tax. Umayos nga kayo. Ang dami niyong paglabag. Oy! By the way, highway! Good news pala ito ha. Minessage ako ng grupo ng mga taga-ABS-CBN dati na nagdemanda. Sila Journally. Ay, nako, grabe ho. Nanalo sila sa Supreme Court laban sa ABS-CBN. Abangan nyo yung
Journally ha, interviewin ko kayo kung ano yung decision. Kasi medyo hindi pa nila naghahanap pa sila ng abogado to explain further the, alam mo na, legal matter kung ganyan-ganyan. So sabi ko, sige, hanap muna kayo ng abogado ninyo. Baka pwede ko na kayo ma-interview para sa, nanalo ho sila. Sa madaling salita ho, olat po ang ABS-CBN. Okay? Yun o, yung balita nila sa akin. Okay? So alamin pa natin yan. So congratulations po sa inyo, mga dating empleyado ng ABS-CBN na nanindigan para sa katotohanan, na walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan, muubo lang. Okay? So, ayun na nga. O, tuloy natin. Ayun. Itong mga media na ito, tingnan mo ha. Yung sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Dati, kontrolado ng state ang media. Ngayon, apakaraming medyang bumabanat kay Pangulong Duterte. Wala namang nangyayari. Hindi naman sila pinapaano. Pangalawa, may social media pa nga tayo na malaya ang tao. Ha? At sa katunayan, dito pa nga sa social media, kaya napunta ako sa YouTube dahil sa Facebook na yan, yung mga nandyan sa Facebook, yung fact-checker na yan, mga makikitid ang utak at saka iisang affiliation. Kung hindi liberal, makakaliwang grupo. Oh, sasabihin ninyo, wala pa kayong kalayaan? Kayo na nga may hawak ng social media, kayo na nga may hawak ng Facebook? Wala pa rin kayong kalayaan? Anak kayo ng tatlong mga hindot na pinagdikit-dikit?